JB Ejercito, the good one. Senator Jingo Estrada, the bad one, came at 9:09. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. So, Sigurado ka? safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Mr. Chair, I move that you strike off the record that you Alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Mr. Chair. So, Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Kudeta sa Senado, Tito Soto balik Senate President kapalit ni Cheese Escudero. Itinanggi ang kickback. Speaker Martin Romualdez ginit na wala siyang kinalaman sa mga anomalyang binulgar na mga diskaya. Hindi raw siya tumatanggap ng suhol. Babanggain si Duterte, dating Police Colonel Royina Garma, tetestigo sa ICC. Formal nang umpo bilang bagong Senate President si Senator Tito Soto matapos patalsikin sa pwesto si Senator Cheese Escudero. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, gaano karaming bumoto kay Soto bilang Senate President? Jiggy, si Senate President Tito Soto mismo ang nagkumpirma sa atin na 15 senador ang bumoto para makabalik siya bilang leader ng Senado. At sa pagsisimula nga ng sesyon kanina, agad na nag-move si Senator Mig Zubiri na ipabakante yung posisyon ng Senate President. Walang tumutol dyan, Jiggy, kaya agad na bumaba sa pwesto si dating Senate President Cheese Escudero. At matapos niyan, ni-nominate agad si Senator Tito Soto para maging bagong Senate President. Wala ring tumutol, Jiggy, kaya agad siyang dumiretso sa panunumpa at mismong si dating Senate President Cheese Escudero pa ang nanguna at nagpasumpa kay ngayon Senate President Tito Soto. At Mean, ano naging reaksyon ni Senator Escudero nang palitan siya ni Senator Soto bilang Senate President? Gaya ng sabi ko, Jiggy, mismong si dating Senate President Cheese Escudero pa, yung nagpasumpa kay ngayon Senate President Tito Soto. At anya, wala naman siyang sama ng loob. Sabi nga niya, he serves at the pleasure of his colleagues. At matapos nga yung oath-taking, nagyakapan pa sila ni Senate President Tito Soto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Cheese Escudero. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President. At Mean, ano naging ibabaw na dahilan kung bakit napalitan si Escudero bilang Senate President? Wala pa tayong malinaw na dahilan na makuha mula sa mga senador kasi iniiwasan nila yan sa mga tanong natin kanina sa mga ambush interviews. Sa dami ng na-interview ko ng mga senador, walang malinaw na sagot bakit kailangang palitan si dating Senate President Cheese Escudero. Pero sa acceptance speech ni Senate President Tito Soto ay binigyang diin niya yung problema sa korupsyon na ramdam daw ng ating mga kababayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Corruption is now perceived by our people to be in the whole of government. But with the political will of those in position and together with the vigilance and clamor from the public, we can fight this and bring transparency and true accountability that our nation deserves. At paano yung mga komite sa Senado? Magkakaroon din ba ng balasahan? Jiggy, isa yan sa abangan natin bukas, yung about sa mga committee chairmanship, specifically yung mga major committees dahil alam naman natin na malaki ang say dyan ng liderato ng Senado. But so far, bukod kay Senate President Tito Soto, nahalal din bilang Senate President pro tempore si Senator Ping Lacson. Pinalitan niya si Senator Jinggoy Estrada. And then naging Senate Majority Leader ulit si Senator Mig Zubiri. Pinalitan niya si Senator Joel Villanueva. Ito na yung ika-4 na beses, Jiggy, na naging majority
Majority Leader, si Senator Zubiri. Sabi niya okay lang naman at welcome sa kanya yung posisyon na yan. Bagamat dati na rin naman siyang naging Senate President. At ang inaasahan nga natin, Jiggy, no, sa mga susunod na araw, ang sinasabi nung mga kaalyado ni Senate President Soto na babalik daw yung dating gawin nila na every week tuwing Monday ay magkakaroon ng meeting ang lahat ng mga senador para ma-resolve agad yung concerns ng kada isa sa kanila at hindi na raw yan patatagalin pa. Isa pa sa aabangan natin simula bukas, Jiggy, sino ang bubuo ng minorya ng Senado? Dahil nakausap natin kanina si Senator Jinggoy Estrada na dating miyembro ng liderato at sabi niya open siya na maging miyembro ng minorya, no? Pero alam mo, Jiggy, 15 kasi yung bumoto kay Senate President Tito Soto. So if you do the math, meron kang 9 na senador na hindi bumoto sa kanya. So ang sabi nga ni Senator Jinggoy, does that mean 9 ang bubuo ng minorya o meron pang ibang mag-o-over the backward at magde-decide na mayorya simula bukas? Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Ikinanta ni Curly Discaya mga kongresista at mga opisyal na humingi at tumanggap umano ng kickback mula sa mga nakuha nilang proyekto. Live mula sa Senado pa rin, nangunguna sa balita si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, sino-sino itong mga dinawit ng mga Discaya? Jiggy, marami-rami ang mga pangalang isiniwalat ni Curly Discaya sa pagdiriga Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa maunumalyang flood control project sa bansa. At giit nila, humingi sa kanila ang mga taong ito ng komisyon para sigurado raw na sa kanila mapunta ang proyekto. Kabilang dyan sina Pasig Representative Roman Romulio, Quezon City Representative Arjo Ataide at Marikina Representative Marcy Chodoro. Pati na rin ang isa pang undersecretary. Nariyan din ang ilang kongresista mula sa AGA Party List, Romblon, Occidental Mindoro at dating kongresista sa San Jose del Monte, Bulacan. Pinangalanan din ang ilang kongresista sa Quezon Province, Caloocan at Quezon City, pati ang ilang dating congressman. Meron ding mga opisyal mula mismo sa DPWH. Ayon pa kay Discaya, karaniwan daw na sinasabi ng mga kawani ng DPWH at mga kongresista na napupunta ang at least 25% na kickback kina Ako Bicol Party List Representative Zaldico at House Speaker Martin Romualdez. Giit ng mag-asawang Discaya, napipilitan lang silang magbigay ng kickback dahil kung hindi, hindi raw mabibigay sa kanila ang proyekto. Pakinggan natin ang testimonya ni Curly Discaya. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Zaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. At Merimon, ang bibigat ng mga binanggit nila, no? Pero meron ba silang ebidensya para back-upan itong mga kanilang pagbubunyag? Jiggy, ayon kay Curly Discaya, wala raw paper trail yung pagbibigay ng komisyon, pero meron daw silang maaaring ibigay na ledger at mga voucher. At sinabi rin ng mag-asawang Discaya, handa raw silang maging state witness. Jiggy. At kung may mga kongresista na dinadawit, meron din mga senador? Jiggy, natanong ni Senator Jinggoy Estrada kanina itong si Curly Discaya kung may senador daw bang tumatanggap din ng komisyon. Sabi ni Discaya, wala raw. Dito rin nagkaroon ng pagbibiro si Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, pat dito kaya Senator Jinggoy Estrada tungkol dyan. Pakinggan natin yon. Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Your Alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Mr. Chair. So, At Merimon, sa ibang usapin, no, naimbitahan sa pagdinig si Congressman Toby Chanco. Ano yung mga siniwalat niya tungkol sa budget insertions?
Jiggy, sa pagsisiyasat daw ni Navotas City Representative Toby Tiangco, lumalabas na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang madalas na nagsusulong ng umano'y budget insertions noong 2025 at aabot nga raw ng 13 billion pesos ang isinisingit na pondo ni Congressman Ko. At ang ipinagtataka rin daw ni Tiangco, paano naging proponent si Ko nito sa mga lugar na hindi naman daw niya nasasakupan. Yan daw mismo ang dahilan kung bakit gustong imbitahan ni Tiangco si Ko sa investigasyon ng Kamara. At yan pong ulat ni Merrimon Reyes live mula sa Senado. Susunod, House Speaker Romualdez at ilang kongresistang nilaglag ng mga diskaya pumalag. At ilang mamahaling sasakyan ng mga diskaya nakita ng irregularidad sa papeles. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Isa-isang pumalag ang mga personalidad na nilaglag ng mga diskaya sa pagdinig ng Senado. Kabilang dyan, sina Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano naging reaksyon ni Speaker Romualdez at Congressman Ko? Yes, Jiggy, pinasinungalingan nga ni House Speaker Martin Romualdez itong aligasyon ng mga diskaya kaugnay sa umunoy kickback sa flood control projects. Ayon nga kay Romualdez, kasinungalingan at malisyoso itong name-dropping na ginawa nga sa kanya. Nagamit lamang daw yung kanyang pangalan sa umunoy pangungumisyon. Wala rin daw siyang pahintulot o basbas sa ganitong mga gawain. Ayon naman kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico, walang basihan ang mga akusasyon laban sa kanya. Aniya, puro chismis at halatang may halo itong politika. Inililihis lang daw nito ang atensyon ng publiko sa mga tunay na sangkot. Bukod nga kay Romualdez at Ko ay ilan pang opisyal ng gobyerno yung naglabas na rin ng kanilang mga payag para nga pabulaanan itong mga aligasyon ng mga diskaya. Kabilang na nga riyan si Pasig City Representative Roman Romulo, Marikina Representative Marcy Chodoro, dating San Jose del Monte, Bulacan Representative Florida Robes, at si Romblon Representative Eliandro Madrona. Gayun din si Occidental Mindoro Representative Oli Tariela, Quezon City Representative District Arjo Ataide, pati nga si 5th District PM Vargas at si Congresswoman Maria Victoria Copilar. Jiggy. At Marian, tong weekend ay may banat si ES Lucas Bersamin sa mga kongresista. Natalakay ba ito sa deliberasyon ng budget ng Office of the President? Yes, Gigi, tila nga kumambyo itong si Executive Secretary Lucas Bersamin doon sa pagsalag niya sa budget deliberation ng Office of the President kaninang umaga sa House Appropriations Panel. Matatanda nga nagpatutsada si Bersamin itong weekend sa Kamara na maglinis muna ng kanilang bakuran. Yan ay matapos ngang ibuntun umano ng ilang kongresista sa ehekutibo yung sisi sa mga problema sa budget. Narito ang pahayag ni Bersamin. Pakinggan natin. Ito, nang tanungin siya. We do not intend that to rile up the tension between our departments. As we have emphasized in the opening statement, we come here seeking your support for our institutional budget. There is nothing intended that is malicious or to malign the House of Representatives. At Mayan, kapapalit lang ng liderato sa Senado, Marian, kapapalit lang ng liderato sa Senado, may usap-usapan din na magpapalit dyan ng liderato sa Kamara. Gaano ito katotoo? Jiggy, wala ngang kumpirmasyon tungkol dyan ngayon. Pero kanina tinanong nga si Navotas City Representative Toby Tiangco sa programang One Balita Pilipinas. At sinabi nga niya, kasi isa siya sa mga matunog na posibleng maging bagong House Speaker. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Tiangco. Kahit magpalit sila ng House Speaker ngayon, sinasabi ko na hindi ko tatanggapin yung House Speaker. Okay, totoo nung una may mga kumakausap sa akin kung papayag ako mag-House Speaker. Ang sabi ko sa kanya, kung yan yung will ng majority of the House members, ay sige, before the SONA yon. Pero sa ngayon, hindi ko tatanggapin yan kahit magpalit sila ng leadership. So maliwanag yun.
Jiggy, patuloy pa rin nga nating aantabayanan kung magpapalit din ba ng liderato ang Kamara tulad nga nung nangyari sa Senado at kung saan pa hahantong itong mga revelasyon ng mga diskaya laban sa ilang kongresista. Pero kanina nga maaga nag-adjourn yung session, mga alas 4 pa lang ng hapon ay natapos na ang sesyon ngayong araw. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Marian Enriquez mula sa Batasang Pambansa. Nakita ng irregularidad sa papeles ang ilang mamahaling sasakyang pagmamay-ari ng mga diskaya. Ayon sa Bureau of Customs, 8 sa mga sasakyan ang walang entry documents. Wala ring certificates of payment ang mga ito. Ito yung dokumentong magpapatunay na nabayaran ng tama ang mga buwis nito. Umabot na sa 31 sasakyan na mga diskaya naka-hold sa customs. Nauna nang sinabi ng mga diskaya na nabili nila ang mga luxury cars sa mga authorized car dealer. Posibleng kumpiskahin ang mga ito sakaling mapatunayang may paglabag. Susunod, dating Police Colonel Royina Garma tetestigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Pumayag na si dating Police Colonel Royina Garma na tumestigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon kay DOJ Secretary Boying Rimulya, nakipagpulong na si Garma sa mga kinatawan ng ICC sa Malaysia nitong linggo. Isa sa mga napag-usapan ay ang kanyang kaligtasan. Posibleng humarap si Garma sa confirmation of charges ni Duterte sa The Hague sa September 23. Si Garma nagbulgar noon ng umano'y reward system sa madugong drug war ni dating Pangulong Duterte. Our working relationship with the ICC involves witness protection. And the best way to protect her is actually for the ICC to meet her abroad. Because her life can be in danger in our country, let's face it. Uniform personnel ang kalaban. Nasa Cambodia si Pangulong Bongbong Marcos para sa isang state visit. Kasama ng Pangulo si First Lady Lisa Araneta Marcos at ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. Binisita niya ang Filipino community at kinilala ang kanilang kontribusyon sa service at education sectors. At bilang sukli raw sa kanilang sakripisyo, inatasan ni PBBM si DMW Secretary Hans Kakdak na magbukas ng Migrant Workers Office sa Cambodia. Makikipagpulong si PBBM kay Cambodian Prime Minister Hun Manet para talakayin ang iba't ibang isyu kabilang ang pakikipagtulungan sa ekonomiya at pagsugpo sa transnational crimes. Makikipagpulong din ang Pangulo sa mga Cambodian business leader para hikayatin silang mamuhunan sa Pilipinas. Mga bumabanderang headlines sa Lamuna, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami dito bukas sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.